yung mga kandidato na sumasakay doon sa pamumudmod ng mga ayuda tulad ng AKAP, TUPAD at saka AIX. Kasi meron mga roadshows yung mga yan, mga caravan kung saan umeepal yung mga kongresista, pinapalabas na sa kanila galing yung ayuda, pero hindi naman. Kung gawin nila yan during the campaign period, would that be considered as vote buying? Una po muna, Sir Christian, ang batas natin nagsasabi, prohibited ang ating pong social services 45 days before the election. So technically, yan yung campaign period ng local sa local position. So ang problem po, at well, hindi naman problema, pero ang COMELEC po ay namili ditong mga nakaraang linggo at araw kung saan ang DOH ang ating pong Department of Labor and Employment at most recently, no, isang araw lamang, ang DSWD humingi sa atin ng exemption. Pwede po kasi sa batas na magbigay ng exemption ng COMELEC doon sa mga ahensya na manghihingi at magdidistribute, lalo na po ng ayuda. Dalawa po ang pinagpalian ng COMELEC. Absolute ba natin ipagbabawal o dapat pwede natin patuloy ang pamimigay pero maglagay na lang tayo ng mga limitasyon? Sa totoo lang po, Sir Christian, hindi po talaga pwedeng maging balakid ang COMELEC, lalo na sa pagtulong sa mga kababayan nating mahihirap, nagugutom, nag-aaral sa under scholarship, pagkatapos mauudlot. So sa atin po, para sa atin, hindi naman kami ang namamahagi niyan. Hindi kami ang ahensya na in charge yan, kundi ang DSWD, DOLE o kaya DOH. Kung kaya sabi namin, sige, papayagan namin mamigay, pero during the 45-day period of the campaign, absolutely, nilagay po natin yan. Wala pong presence during the distribution ng politiko o kandidato. Number 2, dapat yung guidelines sa sinasabi ng DSWD isabit sa amin upang ma-review namin. At number 3, yung mismong mga opisyal, personnel at yung mga partners ng DSWD o ahensya ng pamahalaan, kinakailangang alam at ipatupad itong ating instruksyon. Hindi dapat ginagamit ang pondo ng bayan sa pamumulitika. Hindi naman kanila yan. Hindi naman yung pribadong pera. So dapat din maintindihan ng mga kababayan natin, Sir Christian, karapatan nyo makatanggap ng perang yan, ng pondong yan, dahil tulong sa inyo yan. Hindi po yan tulong sa inyo ng politiko o ng kandidato, inyo po yan, pera natin. Ngayon, kapag kaya na ginamit, o kaya pinalabas na kanila yan, abuse of of state fund po yan. Di ba? Yes, abuse of state resources. At dahil dyan, kasong kriminal po yan nahaharapin at diskwalifikasyon nung aabuso at gagamitin po ito. Okay. Again, pwede po bang gawin ng ordinaryong mamayan, mag-take ng videos and photos, kunwari sa isang distribution event ng AKAP, nakita niya nandun yung kongresista o yung mayor at pinapalabas, sila mismo na mumudmod na galing sa kanila. Pwede po bang ebidensya yan? Dapat lang po at pwede pong gawing ebidensya po yan. In fact, yan din po yung warning natin sa mga ahensya na binigyan natin ng exemption. Sana po gawin ninyong maayos at may compliance doon sa ating pong requirement at kondisyon. Sapagkat anytime pwede namin i-lift yung exemption na binigay natin, ay magsasakripisyo naman yung mga kababayan natin na ating pong mga masters yung ating pinaglilingkuran. Sana po sila mismo ang magpulis doon sa mismong distribution nila upang wala na maire-report yung mga kababayan natin. Kung sakali naman po physically wala doon yung kandidato o yung politiko, pero yung tarpaulin niya nagkalat, tapos nandun yung kanyang mga tao na bubulong-bulong, galing kay congressman yan, would that also be a violation? Sir Christian, wag na po tayo magpa-style-style pa o kaya paikot-ikot pa. Sasabihin nila there are so many ways of skinning a cat. Pag sinabi natin bawal ang politiko o kandidato during the distribution, kahit naman hindi personally present, hindi ka nga personally present naman yung tarpaulin mo, kamag-anak, staff sa opisina na andun, di present ka na rin, ganun na rin yun, para na rin pinalabas na yun ay pinamimigay ng kandidato. Ang maliwanag lang, pwede naman mapamigay yan ng social workers nang wala sila. Bakit kailangan ba i-premature nila para lang maipamigay yan? Ngayon nga, pwede namang mamigay ngayon na kahit wala sila. Bakit naman magbabago ang pulisiya dapat pagka campaign period na? Okay. Isa pa pong tanong dito, no? Kasi marami rin nagtatanong sa akin. Meron na po bang mga na-convict sa vote buying? Sa vote buying po, wala. Aaminin natin, wala. Sapagkat bakit? Isipin nyo naman po, ang definition ng vote buying section 261A ay 1985 pa. Ang dami na pong nagbago. Ang dami pong loopholes na pwedeng gawin at maisipan ng napakagagaling na abogado. Halimbawa, Sir Christian, nakuhanan kita ng video na ikaw ay nag-aabot sa mga tao ng isang mga supot o kaya naman sabi mong sobre na may naglalaman na pera. Pagkatapos, pinailang kita ng election offense. Ang tawag po dyan ay vote buying nga.
Siyempre po, kahit na ang sabihin ng COMELEC may probable cause, dapat kasuhan ito, mukhang talagang guilty, mukhang may basis talaga. Pagdating po sa korte, kinakailangan ipresenta sinong kumuha ng video, anong oras kinuha yung video, anong camera ang ginamit, etc., etc., etc. Ang tendency po kasi ng mga witnesses natin sa vote buying, pagtapos ng eleksyon, either natatakot sila dahil nahalal o dahil natalo na yung kandidato, okay na lang. So sa kawalan po ng ebidensya, kalimitan na didismiss po yung kaso ng mga politiko na kinasuhan ng vote buying po natin. Sana po, magkaroon din ng pagbabago sa batas natin, maging madali ang prosecution sa ating pong tinatawag na vote buying. Paano ba pwedeng simplihan yan, Chairman? Kasi example, no, ito common knowledge, alam ko ito, alam ninyo eh. Yung ulo-ulo na pagbabayad ng mga kandidato, di ba? Pwedeng 1,000, 2,000 per ulo, per family 10,000. Nangyayari yan, depende sa lugar. Ba't yung ganyan hindi ma-prosecute? Pero common knowledge. Dahil wala po kasi nagrereklamo. Sa ating pong criminal procedure, kinakailangan dalawang klase ebidensya, testimonial and documentary. Yung documentary, maaari magpakita ka ng sobre, pero dapat may magte-testify doon sa documentary evidence na yon. Sapagkat technically, kapag ganoon, walang value yung documentary evidence mo kung walang testimony na magsasabing, ako ang nakatanggap niyan, at the same time, ako ang binigyan niyan ng mismong tao na yon. Anong pwedeng improvement sa ganyan para mapasimple yung proseso para ma-prosecute at ma-convict yung mga ganyan involved sa vote buying? Maganda po ay ang mangyari ay maging simplified ang mismong ebidensyang required for purposes of prosecution of yung crime of vote buying o yung election offense na vote buying. Hindi dapat maging mahirap ang prosecution nito dahil paano mo mape-prevent ang mismong ganitong klaseng krimen kung napakadali namang ligtasan. Dapat po maging mahirap ang pagligtas, maging madali ang pag-prosecute. Isa pa pong tanong ko, Chairman, no? Ito rin, marami nagtataka. Actually, nakakalito. Nakikita natin yung pagmumukha ng mga celebrity, nag-i-endorso ng mga party list organizations. Unang tingin, akala ko sila yung nominee. Example, merong isang party list group, ang nag-endorse pala si Joshua Garcia, meron si Piolo Pascual, meron si Andrew E. Meron po bang violation yan o technically wala? Siyempre po sa kasalukuyan, wala pang violation, Sir Christian. Walang violation yung nag-i-endorse na artista at wala pa rin violation yung mismo ini-endorse na party list o yung mismong kandidatong nandun yung pagmumukha sapagkat hindi pa po sila kandidato nga sa kasalukuyan. And therefore, pag naman pumasok na ang campaign period, hindi naman po pinagbabawal din mag-endorse sa mga kandidato. Basta ba, kung binayaran sila, dapat ma-reveal sa mismong statement of contribution and expenditure magkano ang binayad sa mismong kandidato. Dahil para din naman yung BIR makapaningil din sa income tax doon sa mismong pagbabayad ng kandidato sa mismong endorser doon sa mismong kandidato. So pwede siyang gamiting ebidensya pag magfa-file na ng kanilang SOSE. Opo, Kasi makita mo, Piolo Pascual, Joshua Garcia, pwede bang libre lang yan? Dapat i-declare nyo kung magkano binayad. Tama? Opo, alam ko rin naman ang gagawin ng iba dyan. Yung iba po dyan, sasabihin donation o kaya sasabihin, libre yon. Nag-waive na ako ng mga FICO or whatever. Kaya lang po, di syempre, alam niyo po kasi pwede magkaroon ng mga presumption kasi kahit ang BIR dahil yun sa mga libre. Yung pong donation mismo, yan po ay dapat i-report sa Statement of Contribution and Expenditure. Ang sabi nga po, Statement of Contribution and Expenditure. Ibig sabihin, hindi lang yung gastos, kung hindi yung nagbigay. Sino nagbigay at saka magkano ang naibigay. Kung kaya naman, Sir Christian, di ba, ang ating ilan sa mga innovations, maliban sa pinablish natin ng mga certificates of candidacies ng lahat ng kandidato na national man at local sa COMELEC website, ay ipapublish din namin ang lahat ng SOSE ng lahat ng kandidato matapos itong ma-file sa amin. Hindi dapat nililihim yan. Dapat alam natin magkano ang ginastos, paano ginastos, sino ang nagbigay, saan kinuha ang pinanggastos para maisustento sa pangangampanya.